Good morning po muli sa bawat isa. Ah, I was amazed sa atin pong Resonate team. Talagang, sabi nga ni Pastor, ay we soar high, tumataas tayo at nakikita ko yung kanilang improvement sa kanilang pag-awit. At bilang pagbibigay pugay sa kanila, una sa Panginoon, ay gusto ko silang imbitahan sa McDonald's sa birthday ko. Sa everybody's birthday, sa December 15. So wag kayong mawawala, McDonald's, kasi ang McDonald's ngayon ay bago na, nag-makeup sila. At December 15, don't forget about that. Resonate team, mabuhay kayo at mabuhay ang Panginoon sa buhay nyo. At ngayong umaga, sa atin pong pagpasok ng 2026, I'd like to encourage sa ating pong mga mananampalataya na do not let your heart be troubled. At dito makikita natin the title of our message this morning, A Cure for Troubled Heart. Kumbaga paano natin re-resolbahin yung pag-alala o yung tinatawag sa Bicol na pagkahagas o yung kagulumihanan. So dito makikita natin what the Bible say about a troubled heart. At kagaya ng sinabi ni Ate Menchi kanina, ang sabi dito, ulitin ko, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 1:14:1. So dito makikita natin, many people have troubled heart today. So makita natin yung takbo ng ating bansang Pilipinas. Kung titingnan natin sa news, ay ang daming kaguluhan. At ito yung nagkukos na tayo ay mag-alala. And we believers, sometimes, minsan nagugulumihan na din tayo, di ba? Amen? Minsan dumarating sa point na nag-aalala tayo at hindi po ako excuse doon. In my testimony, last December, I went a endoscopy. When we talk about endoscopy, hindi po ako doktor, pero pinapaliwanag ko na, endoscopy, yung lalagyan ka ng tube na kagaya nito sa lalamunan mo, papasok sa sikmura, para makita yung situation kung ano yung merong sakit doon sa iyong tiyan at dadaan sa esophageal hanggang doon sa pinaka-bituka, yung pinaka-lagayan ng pagkain. Because 3 years ago, I went to the same process, endoscopy. At dito nagamot ako at for almost a year naggamutan at naging maayos na wala yung hapdi ng sikmura ko. Kaya lang, minsan kasi, we as believer, pagka alam natin na magaling na tayo, bumabalik tayo doon sa mga dating gawin natin na hindi na dapat. At alam niyo naman ng mga PDM, talagang copy ang ating kahinaan. Amen? Sa mga PDM, so bawal na sa akin ang kape kayo. Wag niyo akong yayayaing magkape. Bawal po sa akin yan. Pero pag pinilit niyo ako, baka magkasala uli ako ng pagkakape. So sa madaling sabi, 3 years ago naayos, nagamot. But yun nga, muli na naman akong bumalik sa dati. Alam niyo na, human as we are, mahina sa tukso lalo sa kape. At least sa kape lang. So I went to the same process last December. At dito talagang, pag ganun kasi matatakot ka, siguro naintindihan yung sinasabi ko, when you are undergoing sa isang proseso, natitingnan yung bahagi ng katawan mo kung may karamdaman, matatakot ka, maski believer ka. At dito sobrang natakot ako, sabi ko ano yung sasabihin ng doktor. So many nights na ako hindi makatulog, kaya lang pag ganito, makikita mo na ang iyong pananalangin mas lumalalim. Amen? Kasi isipin mo na, oh Lord, wag naman ako magkaroon ng cancer. Kasi unang-unang magastos po ang cancer. Pangalawa, baka ito na yung ma-shorten ang buhay natin. At gusto ko pang mag-serve sa iyo, sometimes it's an alibi. Sometimes we as believer, Lord, magpapagamit ako sa iyo, kaya wag mo akong bibigyan ng karamdaman. Well, anyway, it went well
yung aking endoscopy na kinakailangan ng gamutan at wala pong cancer. So I praise God sa ginagawa ng Panginoon because we believe that He's the great healer. Napakabuti po ng Panginoon. Medyo magastos lang ito. And then, may isa pang bagay na nag-cause sa akin ng troubled heart. Kasi part ng skin sa ilalim ng aking tiyan, ikinakailangan na i-biopsy. At yung biopsy, it takes time. Siguro mga 1 month. So from December, January ko na ito nakuha. At again, pag ganun kasi na hindi mo alam yung result ng biopsy, kasi ang biopsy pwedeng good or bad. Kaya sabi ko, Panginoon, huwag mo kong bibigyan ng karamdaman. That's my prayer. And that's my family prayer. And of course, sa kabutihan ng Panginoon, yung result ng aking biopsy is okay. Hindi po siya cancer. Kaya, si Brother Henry nandito po sa inyong harapan because of God's goodness. Napakabuti po ng Panginoon at hindi niya binibigyan ng kabalisahan ang kanyang abang lingkod na nagsisikap na maglingkod sa kanya. Kaya ang akin pong aim pagpasok ng 2026 ay talagang pagsumikapan ko na lumalim pa yung aking pag-aaral sa salita ng Diyos, unang-una. Pangalawa, yung aking prayer life ay tumaas pa yung level ng aking prayer life at meron kaming agreement sa bahay na religiously, we have to pray twice a day. Once in the morning and once in the evening. And I hope kayo din po dapat, pagka-believer ka, hindi lang dapat twice a day. O kung may time pa kayo, mas maraming pananalangin, mas maganda. It reminds me of Daniel, sa kanyang kapanahunan, 3 times a day siyang nananalangin. So sa ating buhay, because of the busy life, sabi ng Joshua 1:8, manalangin tayo araw at gabi. Yun po ang challenge ko pagpasok ngayong 2026. No matter how busy we are, kinakailangan nating manalangin. Kinakailangan natin na lumalim sa ating pananampalataya sa Panginoon upang yung troubled heart o yung pag-aalala ay hindi po lumalim sa ating buhay. So many people have trouble today. I'm going to summarize yung sinasabi po doon sa Luke 21, which is the Lord Jesus mismo ang nagsasabi nito. It reminds of sa paparating na second coming. Troubled over world news. At dito, distress for pregnant and nursing. At dito magkakaroon ng hard time. When we think about yung distress, naalala niyo po yung COVID? Yung COVID-19? Yung tribulation, kapag ito ay, kung hindi tayo mananampalataya at inabutan tayo ng pagdating ng Panginoon na hindi natin tinanggap si Jesus, dadanas tayo ng tribulation. At yung tribulation na ito, sasabihin ko sa iyo, isusumpa mo na ikaw ay sinilang pa. Because of a lot of distress ang atin pong mararanasan dito. A lot of distress. At dito, it reminds of, sinabi ng Panginoon, may mga problema, yung mga nagdadalang tao. Imagine yung pandemic, hindi ba? Ang mga may problema, yung mga baby, yung mga buntis. Because of, pag nagkasakit ka, it's really hard to go to the hospital. Kasi maraming proseso at magastos ang hospital nung pandemic. Andito sinasabi rito, distress sa Luke 21:23, masyadong mataas yung kaguluhan, yung distress, because of, yun yung sign na ang Panginoon ay paparating na. At dito, makikita natin, troubled over world events. Great distress on earth, nation in anguish. At kung susundan natin sa Luke 21:25-26, ang sabi rito, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw. Ito yung sign sa buwan at sa mga bituin, sa lupa
ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. So ito po yung sign na ang Panginoong Jesus ay malapit nang dumating at ang mga tao'y hihimatayin sa takot. Again, why I mention this? Because of it reminds us, we as believer, sa second coming, sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip ng mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. So ang problema po, doon sa mga unbeliever na hindi nila alam itong senaryo na paparating ng second coming. So, kadalasan, sila yung hindi nila alam, sila yung troubled, sila yung nahagas, sila yung nag-iisip what would happen next sa kanilang buhay. So redemption is near. Look up when this happens. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. So dito makikita natin, we as believer, ang atin pong stand, we as believers sa atin pong grupo, sa atin pong simbahan, naniniwala tayo doon sa premillennial. When we talk about premillennial, pagdating ng Panginoon, in a twinkling of the eyes, aangat ang mga believer. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, we have to make it sure na tayo po ay believer, na tayo ay na-born again, na tayo ay merong pananampalataya sa Panginoon, that anytime in our life, when Jesus come for the second time around, tayo po ay kasama doon sa sasalubong, sa ere, sa langit. At minsan nakakalungkot isipin po we go back to our faithfulness sa ating pong church, sa ating pong simbahan. Siguro hindi naman ito biblical. Kung ang criteria ng Panginoon ay sa salvation ay yung pag-attend ng church, marami siguro ang mapupunta sa impyerno. Because many of believers, they don't attend church regularly. At siguro kung ang criteria ng Diyos sa kaligtasan ay yung pagbabasa ng Bible, marami rin mapupunta sa impyerno. Because many believers nowadays, they don't read the Bible at all. Some of them, they read, but many Christian, nagbibisi-bisihan at hindi na nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, hindi na nakakapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon because of they are troubled. At dito makikita natin, troubled over the breakups of so many homes. Marami pong mga tahanan ang nawawasak. Why? Bakit marami mga tahanan ang nawawasak? Because of the enemy tries to stir up conflict. Ang pinupuntirya po ng dyablo ay yung families. Kasi pag nasira ang families, what will happen? Ginagawa niya ng division, destruction, and discouragement in families. Meron akong pamangkin, American-based siya, elementary grades pa lang ito no, nag-aaral. And according to my sister na kanyang lola, sa US kasi, yung mga estudyante ron, talagang ang kalakaran, parang normal lang yung divorce sa family. At siyempre, magkakaklase sila, nagulat daw yung kanyang mga magulang at sinabi nung bata, who is like 8 years old, pagdating sa bahay, ang sabi nung bata, Ma'am, Dad, are you going to have a divorce like my classmate did? So parang kalakaran ito sa Amerika. And I hope and pray sa atin pong mga believers, sa atin pong mananampalataya, hindi po maging kalakaran yung pagkawasak ng pamilya, yung pagkakaroon ng divorce, because the enemy knows that if he can shake the foundation of the family, the rest would be destroyed.
Imagine yung isang tatay ay nahulog sa kasalanan ng pangangalo niya, what would happen to the family? Mawawasak ang family. At kadalasan, yung consequence, hindi lang doon sa mag-asawa. It is the baby, the kids. Yun po ang naiimpluwensyahan at yun ang nasisira ang buhay. And because of this, marami po mga kabataan nowadays ay nagpapakamatay. Because of they are troubled, nagugulumihanan sila. But here's the truth. God designed the family to be a fortress. God designed a family to be a fortress, a training ground. Sa bahay po dapat nag-uumpisa yung studying of the Bible. Dapat sa bahay nag-uumpisa yan. Ang simbahan po is just a support. Dapat sa bahay, nagkakaroon ng training ground. Dapat yung father of the family, siya yung nagiging pastor ng tahanan at siya yung nagtuturo sa kanilang mga anak. Sa bahay po dapat, imagine, on a daily basis, you can study the Bible sa bahay. Pagdating ng school, pagdating ng trabaho, pagka uwi nila, you can study the Word of God. Not unlike dito po sa simbahan, it's only Sunday. In Thursday only, wala pa minsan pag Thursday, hindi pa nakaka-attend. Kaya, the Bible say it is the family, is the foundation of o training ground sa mga family. In a testimony, ang sabi po ng 1 Timothy 3:5, sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung doon niya maayos yung kanyang tahanan. So mga minamahal ko kapatid kay Kristo, hindi po ito sinabi para saktan kayo. If you are a father of the family at hindi mo nagagawa ito, you start doing it. Encourage the kids, the family, no matter how busy they are, call for studying the Bible, a devotion. Whatever it is, gamitin natin yung daily bread, gamitin natin yung E12. Mahalaga po na every family has to continue learning and continue praying in order for us not to have a troubled heart, in order for us na hindi tayo maapektuhan o magtagumpay si Satanas na wasakin ang every family dito po sa ating bansang Pilipinas. So what else? Troubled about moral decline. And it's happening nowadays. Troubled about moral declines. Ang sabi po ng Matthew 24:12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kumusta po ang pag-ibig nyo kay Jesus? Box out mo nga yung katabi mo. Kumusta yung pag-ibig mo kay Jesus? Yan mo, tikwilin mo siya. Kumusta yung pag-ibig mo kay Jesus? Naglalagab ba ang pag-ibig mo kay Jesus? O nanlalamig ka, kagaya ng panahon ngayon? So saan ka? So malamig na panahon, na malamig din yung pag-ibig mo kay Jesus, delikado po ito, dapat hindi tayo nanlalamig. Not even lukewarm, kasi sa kape, sa mga PDM, yung kape na hindi malamig, hindi rin mainit, anong sabi ng Bible? So, itatapon mo, iluluwa mo. So it's either you are hot or cold. But the Bible say, dapat mainit tayo, dapat ang ating pananampalataya sa Panginoon, it has to be naglalagablab, nag-aapoy, na hindi tayo maabutan ng Panginoong Diyos in the condition of nasa backsliding point tayo, nasa panahon tayo na malamig tayo, na malayo tayo sa Panginoon, and biglang darating ang Panginoon. And it could happen anytime. Mga minamahal ko kapatid kay Kristo, it could happen anytime. It could happen after this service. It could happen now. Wala pong exact date sa Bible sa pagbabalik ng Panginoon. Pero makikita natin yung mga signs na sinabi rito sa ating talata, 24:12, lalaganap ang kasamaan. It is the sign na ang Diyos ay malapit nang dumating. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At ito yung sign that Jesus is coming soon. Can I hear amen? Isang malakas na amen.
The second question is, handa ba tayo sa pagdating ng Panginoon? Can I hear amen sa mga resonate team? Isang malakas na amen. Handa ka na ba? Amen, amen. Ano ba yan? Parang ang lamig. Isang malakas na amen, yung may power. Amen, amen. So hindi po joke ito, it's a serious thing na tayo po ay handa sa pagdating ng ating Panginoon because it is a personal responsibility na tayo mga believer maabutan ng Panginoon na tayo po ay mainit. Mainit pa sa kape ni Kuya Hads at mainit pa sa pinakamainit na sikat ng araw yung ating service sa Panginoon. Hindi po tayo dapat naapektuhan ng malamig na panahon upang tayo ay maabutan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. It's good thing when Jesus come today, maabutan niya tayo naglilingkod sa Kanya at sasabihin ng Panginoon, welcome and faithful servant. Kaya lang pagka naabutan ka ng Panginoon na ikaw ay nagtatampisaw sa kasalanan, I don't know. Baka hindi ka naman talaga believer at sasabihin ng Panginoon sa'yo, lumayas ka. Hindi kita kilala. At masakit po yun. Tandaan po natin, yung salvation, it happens once. At kapag namatay na tayo, wala nang second chance. Sa Hebrews 9:27, you are once die, and then what would happen? What would happen? It is the judgment. Wala nang second time. So our chance is only now, mga minamahal. Our chance is only now na dapat we assured na tayo po ay ligtas, na tayo ay na-born again, na tayo ay in-acknowledge natin that we are guilty, lost sinner, and we surrender our life to Jesus. We surrender our life to Jesus. At si Jesus na ang nagmamay-ari ng buhay natin, hindi na yung ating mga sarili. Dapat ganun po ang ating kalalagayan bilang believer in Christ. Si Jesus na ang may-ari sa'yo. Ikaw ay namatay na, at nung namatay ka, muli kang nabuhay, inaring ganap ka na ng Panginoon. Ganun po ang born again. And born again is not a religion, but rather, it is a relationship sa ating Panginoong Diyos. Ganun po ang kalalagayan ng isang mananampalataya. You must be born again. Ang sabi ng John chapter 3 verse 3, you must be born again. And I do hope sa atin po, tanong natin yung ating sarili, ako ba'y talagang born again ha? Pag dumating ba si Jesus, sasalubong ako sa ere? You need to ask yourself, and seriously ask yourself, dapat po assured tayo sa buhay na walang hanggan na ang pwedeng magbigay nito, none other than Jesus alone. So dito sa pang-apat, troubled about violence. At makikita natin because of unbelief, because of sin ng mga tao, even in the life of Noah, doon sa Matthew 24:38, ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ayan, Matthew 24:38. Ilang taon na si Noe nag-preach ng gospel ng pagsisisi sa kanyang kapanahunan, pero ang mga tao, they just ignored. They don't believe on Noah. At ang sabi niya, si Raul yan, si Noah. Sino magsasabi na magkakaroon ng baha? Paano ng bundok yung pinaggagawa niya ng malaking barko? Kalokohan yan. So they drank, nagsisipag-asawa, naghihiwalay, nagsisipag-asawa, puro kasama ng ginagawa dito sa Old Testament sa panahon ni Noah. And then, it happened. Yung flood, o yung tinatawag na deluge, hindi po ito flood control, ha? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung flood control kasi malaking problema ito.
Bakit ba napasok yung flood control? Dito kasi napunta yung pera ng bansang Pilipinas sa mga flood control na ito. Well, anyway, kasalanan. Ang problema, in the past, in the present, okay, we as believer, we have to deal yung sin. At dito, it reminds us, kailangan tayong maging handa sa second coming ngayong 2026. Kinakailangan na may realize natin, I am ready when Jesus come right now. O ayan, natakot na si Bastio na. Whenever Jesus come today, the challenge is, handa ba tayo? And the challenge is, what can we do with troubled heart? Again, tanong nyo yung katabi nyo, what can we do with troubled hearts? Medyo tikwilin mo yan at gisingin mo. Hey, what can we do with troubled heart? Ano ang pwede natin gawin? Pag-aralan po natin ito, resolbahin natin, ano yung solusyon sa troubled heart? Ano yung solusyon sa pagiging hagas natin? So number one, Jesus is the cure for unsettled heart. So wala pong ibang pwedeng magresolba, kundi ang ating Panginoong Diyos sa kagulumihanan natin, sa pag-aalala natin, sa hindi natin siguro maintindihan yung mga bagay-bagay sa mundong ito, even if you are believer. Believer na tayo pero naguguluhan pa rin tayo. At iniisip natin na hagas tayo sa mga bagay sa mundong ito. And believer, mga kapatid kay Kristo, mga minamahal, normal lang ito. Kasi even makikita natin, ang sabi ng 1:14:1, huwag na kayong mabalisa. So yung sabi ng Panginoon mismo, si Jesus mismo nagsabi nito, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So parang normal lang na nahagas ka. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mahagas, huwag kang mabalisa. Sumampalataya kayo sa akin. Let not your heart be troubled. So why were the disciples troubled? Bakit naguguluhan yung mga disciples? Imagine, yung mga disciples, kasama niya si Jesus for the rest of 3 years. And mind you, nung kasama nila si Jesus, ang dami mga miracle ang ginawa ni Jesus na hindi po nasulat sa Bible. Kaya lang, bakit itong mga disciples, they are troubled. Their hearts are troubled. Sinong nagsasabi nito? Salita ng Diyos. At ang sabi, isa sa kanila ay magkakanulo kay Jesus. Sino po yung nagkanulo kay Jesus? Sino ang nagkanulo kay Jesus? 500 sa mga kasagot. O si Ate Cora, mamaya, Gcash po tayo. Sino? Resonate team. Si Judas ang nagkanulo sa kanya. At kaya ang gulo ng mga disciples. They are troubled. At isa pang nagpapagulo sa kanila, alam nila, si Jesus ay nagpapaalam na sa kanila. At ang sabi dito, isa sa kanila ay magkakanulo, sila ay mahihiwalay kay Jesus. Sabi doon sa John 13:36. Ang sabi ng verse 36, basahin po natin, saan po kayo pupunta, Panginoon? Sino nagtatanong dito? Sino nagtatanong? Si Simon Peter. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Peter. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. You see? Hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit ganun na sinasabi ng Panginoon? Kaya parang nagugulan yung mga disciples. Hindi ka pwedeng sumama sa akin ngayon. Why? If we go along with the Word of God, may mga task pa kasi na dapat gawin si Peter. Kaya hindi pa siya pwedeng sumunod kay Jesus. Sabi niya, ngunit susunod ka pagkatapos. At dito sa verse 37, parang may pagtatanong si Peter at sinasabi niya na, bakit hindi pa ako makasunod?
Because they are troubled po ito si Peter. Bakit hindi pa ako makasunod? Ang sabi ng 37 na hindi po nasulat dyan, bakit po hindi ako makasunod sa inyo ngayon? At nangako pa si Peter, parang nagbida-bida si Peter. Ang sabi ni Peter, buhay ko may iaalay ko sa iyo. Ang sabi ni Peter doon sa 37, if you have your Bible, you can read it. Sabi niya, buhay ko, Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Sumagot ang Panginoon doon sa 38. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang buhay mo. Sabi rito, iaalay mo ang buhay mo para sa akin. Tandaan mo, Peter, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Mga minamahal, ilang beses nating ikinaila ang Panginoon. Minsan sa trabaho, if you don't share the gospel sa iyong neighbor, sa iyong katrabaho, sa iyong schoolmate, you are denying Jesus. You are denying Jesus. Sa kapanahunan po natin ngayon, ganun ang ating kalalagayan. We always deny Jesus. So dito, how could Jesus cure their unsettled hearts? Paano inayos ng Panginoong Jesus yung kanilang unsettled hearts? So one among them would fail, but Christ is always faithful. So minsan sa ating buhay mga believer, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, minsan nagpa-fail tayo, but tandaan po natin, even we fail, Christ is always faithful. Faithful po ang ating Panginoon. But sometimes we fail. Ang Diyos ay faithful pa rin sa atin. One among them would be a liar. And sometimes, even we as believer, nakakapagsinungaling tayo. Aminin man natin sa hindi. Sometimes, we lied. But Christ is always true. Hindi po maaaring magsinungaling ang Panginoon. They would soon witness that itong mga apostles na ito, na witness nila yung kamatayan ng ating Panginoong Diyos. But Christ is always the life. Na alam natin that after 3 days, muling nabuhay ang Panginoong Yesus. At dito nagkaroon ng katuparan yung prophecy sa Isaiah 9:6 na siya ang tatapos dun sa ulo ng ahas, dudurugin niya ang ulo ng ahas. In Genesis 3:15, that was the first gospel. So makikita po natin, pagkatapos ng separation ni Adam and Eve because of sin, doon pa lang may pangako ng Panginoon, the gospel garden, na doon tatapusin niya yung ahas in the cross. Kaya nga po, when He succeed on crucifying on the cross para mabayaran tayo sa ating mga kasalanan, isang pribileyo na ang salvation ay si Jesus po ang nagbayad nito. We are redeemed. We are redeemed. Tayo po ay tinubos sa kasalanan ng Panginoong Jesus. At dito makikita natin, even the disciples, hindi nila maintindihan itong God's plan. Sa second point, so keeping their hearts focused on Christ would bring peace. Yung keeping ourselves to Jesus, yung ating focus ay sa Panginoon lamang, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito yung magbibigay sa atin ng kaisipan na tayo ay payapa. The second point, Jesus is the cure for uncertain hearts. Ang sabi ng John 14:4, John 14:4, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. You see, yung senaryo na ito, yung mga apostles, hindi pa nila maintindihan yung God's plan. That we are so grateful and we are so lucky na sa panahon ngayon, tapos na ang Bible, naiintindihan na natin yung plano ng Panginoong Diyos. Kaya marapat lamang, yung service ng Panginoon ay ginagawa natin. Ginagawa natin. Lalo itong pagpasok ng 2026, tanong lang, anong ministry ang pwede mong gawin sa Panginoon? It's a challenge. It's a challenge to all of us. Sa bawat isa po sa atin, anong ministry ang pwedeng gawin mo sa Panginoon? So dito, ang sabi ni Thomas, ang sabi ng
at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Alam niyo na yung daan sa pupuntahan ko. Ang sabi ng Panginoon, doon sa mga disciples, sumagot si Thomas, Panginoon, hindi po namin alam. Hindi namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Mga minamahal, hindi pa ito yung dating daan, ha? Kasi baka maligaw tayo, baka magkamali. Hindi ito yung dating daan. Huwag tayo dun sa dating daan. Nagkakaintindihan po, hindi dating daan. So alam ko kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? So dito makikita natin as challenge, the uncertainty of eternity. At dito makikita natin, ang mga nagtatanong nito, tanong ng mga taong naliligaw through the ages. Tanong, ligaw ka ba? Hindi mo alam yung pupuntahan mo when you die? At dito, Christ came to answer that question forever. Christ came to answer that question forever. Ang sabi ng verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? Why is it that Jesus said, Peter, hindi ka pa pwedeng sumama sa akin ngayon? Because of itong sinasabi niya, I am going to prepare a place for you. Ang sabi dito, in my Father's house, sa English term, ito yung King James Version. In my Father's house are many mansions. Sino po ang gusto ng mansions? Raise your hands. Ayan, si Brad lang ang gusto ng mansion. Ayaw nyo? Pastor, you want mansion? It is in heaven. Libre lang po ito. Libre lang ang mansion. You don't have to pay monthly. Hindi mo kinakailangan mag-loan sa SSS. It's free. Wala po itong tax. Many mansions in heaven. Yun po ang translation ng King James Version. Ayan. So pili kayo dyan. In heaven, many mansions. Pero yung other translation, it's a room. So whatever it is, andun tayo sa heaven, you enjoy mansion o room. Kaya lang pag inisip natin, kung each of us should have a mansion, parang ang lungkot. Di ba? Pagkalaki-laki ang mansion, tapos mag-isa ka lang. So pili po kayo, room or mansion, whatever it is, Jesus prepared a mansion in heaven. At siya po mismo ang nagsasabi nito, in Jesus could not lie, hindi pwedeng magsinungaling ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi nito, my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Kanino sinasabi? Sa mga believer na katulad nyo at katulad ko. He's going to prepare a mansion o room o whatever it is doon sa mga believer, doon sa mga mananampalataya na katulad nyo at katulad ko, doon sa mga mananampalataya na nagbigay ng buhay, nagsuko ng buhay sa Panginoong Diyos, doon po yun ipinangako. Hindi po sa mga unbeliever. Gets nyo po, naintindihan? Yung mansions na ito ay ipinangako, first of all, doon sa mga apostles, and then the remaining, pagkatapos mag-preach ng apostle, nung kumilala sa Panginoon na born again, doon po ito sinabi na magkakaroon tayo ng mansions o room in heaven. So there is no longer any need to be uncertain about eternity. Hindi na tayo dapat mahagas sa eternity because if Jesus with us, we will be with Him in heaven. Pag dumating sa biglaan, we will be in Jesus in heaven. So there is no longer need to be uncertain about eternity. Because of, mind you, merong dalawang eternity. Number one is heaven. But the sad thing is, yung number two, saan? Hell. Dalawa lang po pupunta ng tao. So pili po kayo.
eternity in heaven o yung kapahamakan sa hell kapag kayo'y hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. So the third point is, Jesus is the cure for the unsaved heart. At dito, sinagot ng Panginoon kung saan ang daan at kung paano ang daan at paano mapunta sa langit. Ang sabi ng John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. You see, if you clear this message, maintindihan natin na ang tanging daan papunta kay Jesus, papunta sa langit, is none other than who? None other than Jesus. Why is it that Jesus is the way? Why is it that it is not the Holy Spirit? Why is it that it's not God the Father? Because Jesus is the one who crucified in the cross. Siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya yung nag-redeem sa atin na tayo po ay nakasangla kay Satanas, pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, tinubos niya tayo sa pagkakasangla kay Satanas. Kaya ang sabi niya rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus alone. It's only Jesus. So how can we know the way? How can we know the way? How can we know the way? Itong si Thomas, mapag-alala, mapagduda. Sabi ni Thomas, ayaw ni Thomas na ma-miss out niya yung langit. Jesus, saan kayo pupunta? Hindi ko alam. Dito niliwanag ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Jesus is the way, the truth, in the life. So ayaw ni Thomas na ma-miss out yung langit. He wanted to be with Jesus forever. How about you? Do you want to be with Jesus forever? Can I hear amen? Yung mga hindi nag-amen, ayaw nyo? Again, do you want to be with Jesus forever? Ayan. Kasi nakakatakot kasi pag hindi ka na kay Jesus, what would happen? You are going to hell. Ganun po kasimple. Walang big drama. Jesus is the only way. Siya lang po ang tanging daan. I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo as we close. Jesus meets the heart needs of every sinner. Ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa ating puso. Kumakatok sa puso natin ng ating Panginoong Jesus. And as He knocks the door in our heart, nag-iimbita siya, papasukin mo siya, kapatid o kaibigan. Kinakailangan natin siya papasukin upang sa gayon ay maranasan natin na tanging si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan. Jesus is only the way at wala na pong iba. So ang solusyon ng troubled heart is who? It's only Jesus. When we are troubled, si Jesus lamang po ang pwedeng magresolba sa ating kagulumihanan, sa ating pagkahagas. So whatever it is, only Jesus can cure our heart's trouble. Ang sabi po ng Revelation 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Jesus is knocking at your door right now. Nagugulumihanan ka.
Jesus is knocking at your door right now. At siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ng kapayapaan. Jesus is the cure for our unsettled heart. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na dakila. We thank you. We praise you, Father. Salamat, Panginoon. At kayo ang sagot. You are the way. You are the truth. And none other things in this life. At salamat, Panginoon. Salamat kay Kristo na siyang aming Panginoon, na siyang aming sinampalatayanan. Kaya kami ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, O Diyos. At dumadalangin kami, aming Panginoon, sa pagpasok ng 2026 na ito, turuan mo kami to serve you more. At even yung amin pong prayer and fasting, ay lalo namin itong pagbuti, makapagpas kami, lumalim kami sa aming pananalangin, lumalim kami sa pag-aaral ng iyong salita, upang sa gayon, masunod namin, Panginoon, ang mga kalooban mo sa amin on preaching the gospel to all nations. At sa umagang ito, sa amin pong pagtatalaga, kami dumadalangin na patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na espiritu upang magawa namin yung mga bagay na imposible sa mundong ito. Maraming salamat, aming Diyos. We praise you, Father. In the name of Jesus, everybody say amen. Amen and amen. Ngayon po ay dumako tayo sa ikalawang ito na ating